Ready na ang camera. Good morning, everyone. Today is January 13, 2023. So, still maulap pa dito sa aming lugar. So, as this, walang ulan ngayon. So, ang isi-share ko sa inyo is itong aking Picus nana. So, itong Picus nana ko is hindi ko alam kung anong itsura nito. So, it look like literati. So, ang gagawin ko dito is I will take off yung malaki na leaves. Then, yun lang ang maliliit na iiwan ko. Then, after naman, lagyan ng abono. As you can see here, na makita ninyo na marami ng damo. So, mga ano ito sila. Nahulog ang gunting. Lima ang isi-share ko for today. So, marami pa ito sila pero hindi ko na makaya masali sa aking video kasi medyo mahaba na. So, ito ang gagawin ko. Mag-start na ako ng mag-gupit. Kat, video ka na. May iring sa kahoy. Wala pa ko ni Kat. Hindi ko kita. Ga-under pala. Ano siya? Wala nakita na. Ming! Malpoy! Ano? Nakatiha! Kami! Meow! Malpoy! So, cut muna tayo. Yung pusa ko nag-exhibition kung nakapatong sa staghorn ko. Sana hindi ma-damage yung staghorn ko. So, balik na tayo sa sa aking Picus nana. So, itong pagbubonsai sa totoo lang hindi na necessary yung importante, hindi na necessary yung makuha mo kaagad yung magandang form. Pag maging maganda ito sa katagalan, kung magtiyaga ka, lalo na ito kung patagal na maging older na siya yung ginawa ko nga bonsai, it's more maganda na. Kasi itong bonsai baliktad lalong gumaganda pag lalong tumatanda compared to human being. Yung human being, pag tumatanda ka na, mahina na yung katawan mo. But itong bonsai is lalo silang lumalakas yung presyo pag maging na. So, yun na, gugupitan ko na. Yun lang malaking dahon lang ang ilalaglag ko, then yung maliit iwan ko. So, ito ang ginagawa ko sa aking mga materials mostly. Hindi na ako yung ipa-wild, kasi pag ipa-wild ko, maging kagubatan itong lugar. So, natanggal ko na itong mga malaking dahon. So, maliit na lang ang naiiwan. So, itong ginawa ko sa akin lang na style yung malaki na dahon ang tatanggalin ko, tapos iiwan yung maliit. Then, kung may lumabas na malaki, tatanggalin ko na naman ulit. At also, tinanggal ko pa itong haraan ng mga tokon. So, I just hope na hindi ito mag-lie down. Then, gawin ko nito is lagyan na lang abono, tapos balik na naman doon kung saan siya doon nakalagay. So, technique pala nito na nga pagbubonsai para mas madali magtanim
tubo yung bonsai mo. Abono, palalagi mong lagyan ng abono now and then. So, ito na. Tapos ko na. So, ito ang itsura ko sa aking Ficus nana. So, itong materials na ito is magagamit dito if ever may magpunta dito. Tapos gawin itong pang landscape dito sa waterfalls. Then, another one here. Ito naman, kita mo. Kita ninyo, isa naman. Kita mo naman. Kita ninyo is grabe yung mo. Tapos may mga langgam pang nagpupugat. Yan. Daming langgam mo. Ito mga saan ba ito galing sa mga langgam. So, yung sa Tagalog langgam. Pero sa aming lugar dito sa Bisaya is yung langgam ibon yun. Lumilipad na yung langgam dito sa amin. So same pa rin, tanggalan ko ito ng hindi ko malinis ang lahat ng ground area, yung soil kasi maraming langgam. So same pa rin, tanggalan ko ito ng mga malaking dahon. So still din pang ito, pang landscape. So yun ang gawin ko dito kasi pag hayaan ko ito, yung sabi ng iba, yung mga expert na ipa-wild, so pag mawala na to sa form, baka hindi na ako makabalik kung anong natural. Tapos gusto ko manatili siyang maliit, hindi malaki yung puno kasi para maging proportion niya. Kasi pag malaki itong puno niya, iwan ko kung ma-proportion pa sa itsura. So gawin ko dito is tanggalin yung malaking dahon, iwan yung maliit. Then if makita ko nga luma na talaga yung leaves niya, that's a time na totally depolite na lahat na. Tanggalin na lahat, baguhin na naman. Kasi itong Ficus nana, pag hindi mo ito ganituhin, mangyari palaki na palaki ng dahon ito. So nakaganda nitong Ficus nana, it is good for the beginners because siya, yung dahon niya matagal malaglag, tapos madali lang i-maintain. Problema lang, ang hina magtubo. Mahina siya mag-grow. Yun ang problema niya. So kaya sinabi ko maganda sa beginners kasi mostly mga beginners, mga bata pa. So ako lang siguro yung beginners na matanda na. Tapos ko na natanggal yung mga malaking dahon. So, mga maliit na lang yung naiwan. So, pa rin, lagyan ko ng abono. Hindi ko na tanggalan ng gusto itong mga damo sa ilalim kasi ang daming langgam. Yung langgam nga gumagapang, hindi yung langgam na pinipad. So, kaunti lang ang abono ko nito. At least, siguro, twice a month dito lagyan ng abono para mas madali sa or makatubo. So this is another one here. Then another one here. Ito siya, hindi pa ito tapos, matagal pa ito. How many years pa ito? So wala akong pot na bonsai pot na malagyan niya. So ito na lang. So tawag ko na lang ito is literati. So, yung forma niya, siya nang kung saan napuporma ng ganyan, hinayaan ko na lang. So, same pa rin, kukunin ko ito mga malaking dahon, maliit ang iwan, para if ever mag-produce siya ulit ng dahon, mag-spread siya, mag-multiply yung mga sanga, tapos makapal na siya. So, maybe maganda na siya tingnan sa katagalan. Pag hindi ko ito putulan dito sa malapit, ang mangyari yung pag-spread ng mga sanga niya is malaki ang agwat, then mahirapan ako sa pag-balik sa yung gamay pa ba.
natanggalan ko na ng mga malaki na dahon. So, panglagyan ng just another one here. So, same pa rin, wala akong masitira na magamit. So, ito lang munang pat para panghalaman. So, gawin ko dito pa rin yung sa tanggalan ng dahon. So, itong ficus na to is ito na doon sa shade area. Kung makikita nyo, parang namumutla yung niya dahon kung ipo-focus ito. It's not so healthy. Tapos hindi maraming dahon, tapos malaki, tapos manipis yung dahon niya because kulang siya sa sunlight. Kaya ko ito, i-expose ng maraming percent sa sunlight para maging healthy. So, natanggalan ko na ng malaking dahon. So, maliit na lang yung aking one. So, lagyan ko na naman ng konting abono. Then, balik dito. So, putulin ko ito. Malapit ako natusok at ito kanina. So, ito ang isa sa importante masishare ko. Ito na tabunan ito doon sa ilalim ng shade area. So, hindi nakita. Kanina ko lang napansin. So, makikita ninyo halos walang dahong lumalabas because sa Bisaya pa na hawong. So, itong ficus na pag mahawong pala is hindi produce ng dahon. So, sa Bisaya pa rin tawag dyan is na malagsang yung dahon. So, kaya ang gawin ko nito is tanggalin lahat ng dahon, then lagyan ng kaunting abono, then ibilad ko sa araw. Sana mag-produce ito ng maraming dahon. So, ang gawin ko ito is depulate. Parang mag-start siya muli yung mga dahon. Kasi yung dahon niya parang tickling, tawag yun. Yung malayo yung agwat, both leaves. So, natapos ko na tanggalan ng dahon. Lagyan ko na naman ng abono. Tapos, ilagay ko ito doon sa mainit. Expose ko ito ng sunlight para mas maraming dahon ang lumabas. So, ito lang ang masishare ko for this day. Bali, 5 ficus na anak ko. So, balik na naman ako sa aking RC. Tapos na ako sa aking ficus na mga bonsai materials. Kasi sana mainit kayon. So, balik na naman ako dito. Check up. Tapos patakbo. So, maraming salamat sa panonood. Hopefully, makakuha kayo ng information o aral sa mga sinishare ko sa inyo regarding my bonsai materials na ficus nana, as well as itong aking RC. So, makikita ninyo, it's very nice RC. So, grabe ang suspension niya. Oh. So, yun lang ang share ko sa inyo. Maraming salamat. Once again, God bless you all. Bye-bye.